serbisyo na ito, sa parte na ito. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong dakilang presensya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Naramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagkilos. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord Jesus. Hallelujah. Amin pong inaasam, Panginoon, na maramdaman. Hallelujah. Ang iyong presensya muli, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya Panginoon, hallelujah, buksan mo, Panginoon, hallelujah, ang mga bintana ng kalangitan. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak sa umagang ito, Lord Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas, hallelujah. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Lord God, hallelujah, bilang daanan, Panginoon, ng iyong salita, bilang daanan, Panginoon, ng iyong pagpapala. At buksan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin para tanggapin, hallelujah, ang iyong mga salita na inihanda mo po sa amin sa umagang ito. Muli, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang pinakadakila na papuri, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Glory, glory, glory to the name of Jesus. Hallelujah. At maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Una sa lahat, mga kapatid, I would like to thank the Lord, hallelujah, for giving me another opportunity, hallelujah, na tumayo po sa inyong harapan upang bilang maging mensahero, hallelujah, ng salita po ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, it is already blessed at ako lang po ang nagdadala nito, mga kapatid, hallelujah. And this past week, hallelujah, I've been praying, sabi ko sa Panginoon, Lord, give me a topic that would resonate with your children, that will resonate sa iyong mga tupa. Hallelujah. And the Lord confirmed yung kanyang message kahapon during prayer and fasting, mga kapatid. Hallelujah. Kaya iba din yung kapangyarihan talaga, mga kapatid, ng prayer and fasting. Yung isang linggo kong pinanalangin sa Panginoon, hindi ko naririnig, Lord, ano ba yung gusto mong topic? Panginoon, ano ba yung nais mong sabihin sa iyong mga anak? Hallelujah. Isang linggo, wala. Ilang araw dumaan, wala. Sa prayer and fasting pala. Doon ko pala maririnig. Hallelujah. Doon ko pala ma-confirm. Hallelujah. Yung salita ng Panginoon. And the Lord brought me here in the book of Amos. Hallelujah. Something na hindi ganun ka-common sa iba sa atin, mga kapatid. We know the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Alam natin yan, mga kapatid. We know Romans, we know Acts. Hallelujah. We know the Psalms, we know the Proverbs, but Amos is, nakapwesto siya, mga kapatid, sa bandang gitna ng Biblia. No? It is a book in the Bible na hindi natin madalas na pag-uusapan. Hallelujah. Pero ang topic kasi dito, mga kapatid, kanina, nung binasa natin yung English, sige, okay lang. Nung tinagalog, mga kapatid, talagang matindi, papatayin, mga kapatid. So it is a very strong a book in the Bible that speaks about the reality of life. At ang gusto natin, hallelujah, sa umagang ito, na masalamin yung ating pong mga buhay. Amen. And I would like to start this sermon, mga kapatid, hallelujah, sa isang statement na merong negative connotation. Hallelujah, praise God. Mayabang ka. Mga kapatid, mayabang ka. Hallelujah. Ano ba to si Brother Iel? Napaka naman ng simula ng mayabang ka. Negative agad. Hallelujah. Pero aminin natin, mga kapatid, lahat po tayo ay merong angkin na kanya-kanyang mga yabang. Hallelujah. Yabang in a sense, siyempre hindi natin, maybe hindi natin sinasabi, pero sa isip natin, pag bago ang iyong cellphone, meron kang, may pride ka dyan. Bago yung cellphone ko, maganda. Pag bago ang iyong suot, meron kang pride dyan. Meron kang yabang dyan. No, hindi mo man sinasabi sa iba, pero deep inside, bago, maganda yung aking damit. Pag meron kang bagong gamit, you put pride in that. Meron kang yabang, hallelujah, sa bagay na iyan. Naalala ko yung paborito siya sabi ni Brother Ray dati, hallelujah, yung sabi niya, wala ka sa lolo ko. Praise God. No, kahit mga, naalala ko yung mga kapatid kasi I think I was in high school during that time. And yun yung palaging biro na sinasabi ni Brother, wala ka sa lolo ko. And tayo, mga kapatid, bilang mga bata pa lang, kahit ng mga bata pa lang tayo, meron tayong ang kinayabang. We are
proud of our parents. We are proud of people na nasa paligid natin. Proud tayo sa ating sarili. At tayo nga bilang mga Pilipino, iba yung angkin nating I would say medyo matapang kasi yung yabang. Pride na lang. Yan. Iba yung angkin nating pride, Filipino pride, no, mga kapatid. Kapag ewan ko sa inyo mga kapatid ko, nakapanood kayo ng mga ibang lahi, mga kumakain ng Jollibee. Ang daming comments no, ng mga, wow, Pinoy, wow, it is good. Masarap yan. No? Proud na proud tayo kasi may tumitikim ng ating putahe. No, mga kapatid. And tayo, mga Pilipino, we have that innate na pagiging, I would say, pride no, sa ating sarili. Hindi tinuturo sa atin, mga kapatid, yung pagiging prideful, pero nasa nature natin. Bilang tao, hallelujah, lumalabas yung ating pride. Amen. But, I want to clarify something, mga kapatid, na there are two types of pride. Hallelujah. Merong arrogance, hallelujah, at merong dignity. No, mga kapatid, arrogance, pride, yan yung yabang. No? Na ang tingin mo sa sarili mo mas mataas sa ibang tao. Yan ang sinasabi na yung isang ibig sabihin o yung isang type ng pride. At meron din yung dignity. No, yung dignity ibig sabihin niyan, proud ka sa iyong sarili, proud ka sa iyong nakamit. No? At tayo bilang mga tao, meron tayong connotation no na ang tingin natin when it comes to arrogance, masama 'yan, of course. Yung dignity yan yung mabuting type ng pride. So there is a good type of pride and there is that bad type of pride, mga kapatid. Hallelujah. At sabi ko mga kapatid, no, yung sermon natin for this morning, hallelujah, ay nanggagaling po sa libro ng Amos. During this time, mga kapatid, no, hallelujah, kung hindi po natin alam, etong Amos, dinidescribe nito yung panahon ng Israel na merong kasaganaan. Dinidescribe ng Amos yung bayan ng Israel na mayaman sila. Marami silang blessings. Walang umaatake sa kanila. Okay? Yung Amos, dinidescribe yung sitwasyon ng Israel na payapa. No? Napanatag sila. No? At dito na din-describe sa Amos kung ano yung galit ng Panginoon. Yung tingin ng Panginoon sa ganitong mga bagay. Sa Amos 1:8, no? Sinabi diyan, mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Namumuhuy ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Yung kaninang binasa natin, mga kapatid, hallelujah. Sabi, I abhor the pride of Israel, of Jacob. Ayaw ng Panginoon, no? And during this time, no, sinabi natin mga kapatid, yung Amos, yung Israel nung panahon ng Amos, mga kapatid, hallelujah, mayaman sila. Yung yung natatanging umaatake sa kanila, yung Syria, kasi isipin natin, no, wala akong dito, map eh. Yung Israel, nahati yan, nung panahon ng Amos, nahati yan sa norte at saka yung south, yung hilaga at yung timog. Sa norte, kapitbahay nila yung Syria. At yung Syria ang nagiging dahilan para maghirap sila. Kasi kaaway nila yung Syria. Pero nung panahon ng Amos, yung Assyrian Empire, inaatake yung Syria. So nadidistract yung Syria. Hindi niya na-atake yung Israel. So yung Israel, parang may sarili silang peace. Okay, tayo lang. Walang umaatake sa ating kalaban sa panahon nito. Hallelujah. Pero dahil doon sa kasaganaan na na-experience ng Israel, doon din lumabas yung pagiging nila, mayabang. Ang tingin nila is nagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa atin. No? At ang ginawa ng Panginoon, dahil nga, sabi ko mga kapatid, nahati, yung hilaga, yung norte, yung Israel, no, yung Jacob, yung Israel, nasa taas, yan yung mga mayaman. At yung sa baba, sa hilaga, nandyan yung Judah, yan yung mga mahirap. Okay? So, ang ginawa ng Panginoon, dahil mayayabang na yung nasa norte, kasi mayayaman na, nandun yung hari sa norte, ang ginawa ng Panginoon, nagtawag siya ng magsasaka. Nagtawag siya ng magsasaka. At ang magsasaka na yun yung si Amos. Okay, si Propeta Amos. Okay. Ang ibig sabihin ng Amos, mga kapatid, hallelujah, it means burden. He was called the man with the burden. Ang pangalan ni Amos, mga kapatid, hallelujah, ay tawag burden bearer, may dala o may pasan. Tao na may pasan. Hallelujah. Dahil nga, ganun yung kanyang pangalan, no, dun din nag-derive o dun din umikot yung kanyang mensahe sa mga taga-norte. Imagine nyo, mga kapatid, no, na dito sa atin sa Pilipinas,
kapag may mga foreigner na pupunta dito, i-describe nila yung Pilipinas as maganda. This is the Manila that this is the Manila. Maganda ang Manila. Manila is beautiful. Ang papakita lang nila BGC Makati. Pero yung mga mahihirap na parte ng Manila, yung Tondo, yung mga mahihirap, yung Caloocan, hindi nila pinapakita. Pinapakita nila yung magandang mga bagay. So, kung may imagine natin mga kapatid, during that time ng Amos, ganoon din. Yung Hilaga, yun yung BGC, yun yung Ayala, yun yung Makati, mayaman, no? Maganda. And then yung South, yun yung mga magsasaka, mga mahihirap, mga normal na tao. No? At ang ginawa ng Panginoon, hindi siya kumuha ng tao doon sa BGC, doon sa mayaman, doon sa Hilaga. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya doon sa mga mahihirap. Ang kinuha niya, magsasaka. Farmer, mga kapatid. Hallelujah. At ang pangalan ng farmer, no, si Amos. Siya yon. At alam natin, mga kapatid, hallelujah. Yan, mga kapatid, no, na kung si Amos, he is called as the man with a burden, we should also aim to be called burden bearers. Dapat meron tayong bigat, meron tayong pasanin, mga kapatid. Hallelujah. Pasanin in a sense na pupunta tayo sa simbahan, ang inisip natin sarili natin. Hallelujah. We tend to have that idea about ourselves. That is all, na palaging tungkol sa atin. And ang sinasabi ng Biblia, especially sa Amos, we should also think, tignan natin yung mga buhay ng ibang tao. Tignan natin yung buhay ng iba, at meron tayong bigat. Na hindi lang yung sarili nating concern yung iniisip natin. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Now, hallelujah. Nabanggit ko, mga kapatid, no, na yung Hilaga, no, merong mga naghari doon na masasama at walang taot sa Diyos. Kaya nangyari yung na naging complacent sila. Hindi nila nire-recognize ang Panginoon. No? Ang mga nag-lead sa kanila, masasamang mga hari. Hallelujah. Na sa panahon na yon, dahil sa wickedness ng mga hari, nahawa yung mga tao. At ganoon na lamang yung galit ng Panginoon sa kanila. Kasi, siyempre, kinalimutan na nila yung Panginoon. Kaya sila nag-e-enjoy, kaya nila natatamasa yung mga ganung bagay. Bakit? Dahil sa Panginoon. At kinalimutan nila ito. Sa panahong ring ito, no, mga kapatid, hallelujah, sa sitwasyon na to, dahil nga sa ginhawa ng Israel, parang na-feel ng Panginoon na kailangan niyang magdala ng mensahero para paalala sa kanila yung na nandito ang Diyos. Nandito ako. Dinala niya, kinuha niya si Amos dun sa may hirap na parte, dun as a farmer. Dinala niya dun sa mayaman na lugar, sa Hilaga, para magsalita. Kung babasahin natin, mga kapatid, no, sa yung Amos, meron pang parte dyan na nilapitan siya ng hari, nilapitan siya ng mga propeta na nandun sa Hilaga. Sabi, itigil mo yan. Huwag ka dito magturo. Pumunta ka doon sa mga hirap na bumalik ka sa south, bumalik ka sa timog. Doon sa mga mahihirap na doon ka mangaral, babayaran ka nila. Sabi ni Amos, hindi ko kailangan ng bayad. Hindi ako pumunta dito para mag-set up tapos humingi ng bayad sa inyo. Hindi ako nagpapabayad. Kasi naisip ng mga mayaman, naisip ng mga maganda yung buhay, mabibili natin to sa pera. Sabi, hindi ako nagpapabayad. No, nung nilapitan siya ng propeta at nung hari, pinaalis siya. Sabi niya, huwag niyo akong idaan sa pera. Hindi niyo ako madadaan sa pera. Yan ang sabi ni Amos. Matapang siya, mga kapatid. Hallelujah. At yung mga kausap niya, no, imagine, hari. At yung mga propeta na kausap niya doon sa lugar na yon, mga edukado. At si Amos, ano siya? Magsasaka. Mga kapatid. Hallelujah. And we always say this, mga kapatid, that God does not call the qualified. He qualifies the called, mga kapatid. Hindi po exemption, mga kapatid. Hallelujah. Na ikaw ay hindi nakapagtapos. Hindi exception, mga kapatid, na hindi ka dumaan sa Bible school para maging eligible ka na magdala ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Minsan nag-iisip tayo ng mga rason, mga kapatid, hallelujah, para sabihin na hindi ako karapat-dapat sa salita ng Panginoon, hindi ako worthy, hallelujah, hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako edukado katulad ng mga ministro para magdala ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Nagiging complacent tayo, mga kapatid, dahil sa mga bagay na ito. But again, ang ginagawa ng Panginoon, hindi niya tinatawag yung mga magagaling. Tinatawag niya yung mga tinatawag niya, mga kapatid, yun ang ginagawa niyang magaling. Yan, mga kapatid. At nakita natin yan sa Bible. It is a pattern in the Bible na nakita natin ng ilang beses, mga kapatid.
sa sitwasyon ni Amos, kay David, no, mga kapatid, hallelujah. Nakita natin sa mga disipulo ng Panginoon, sina Pedro, mga mangingisda yun eh. Hallelujah. Hindi sila mga edukado, but God called them. Tinawag sila ng Panginoon at ginawa niyang magaling yung mga tinawag niya. Hallelujah. Praise God. And balikan natin mga kapatid, no? Hallelujah. Dahil sa kasaganaan na na-experience ng Israel, no, they have forgotten the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, which is our God, mga kapatid. Hallelujah. Nakalimutan nila ang Panginoon na ito ang nagbigay ng pagpapala sa kanila na sa panahon na ito, dahil napigilan ng Assyria yung Syria, nasugurin sila dahil ito sa Panginoon. And they forgotten all of those things. Hallelujah. Sinabi pa nga nila sa Amos 6:13-14, tuwang-tuwa kayo nang masakop ninyo ang bayan ng Lodebar. Sabi ninyo, tayo'y malakas at nakaya nating sakupin ang Karnaim. No? Iniisip ng mga Israelita nung panahon nito, kaya natin, malakas tayo. Sabi nila, nakaya nating sakupin yung mga bagay na ito. Kaya tayo may peace dahil sa ating. Kaya tayo merong pagpapala dahil sa atin. Hallelujah. Praise God, mga kapatid. And sometimes we think na parang katulad din tayo ng mga Israelita. Pareho din tayo mag-isip eh. Hallelujah. Na sa gitna ng ating mga kasaganaan sa buhay, hallelujah, nakalimutan natin yung Lord. Nawa, sa gitna ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin, wag natin siyang kalimutan, mga kapatid. Hallelujah. Nung nagpe-pray tayo na magkaroon ng trabaho, every Sunday, nandito tayo sa church. Hallelujah. Pero nung binigay na ng Panginoon yung trabaho na iyon, kahit anino natin, hindi na makita sa simbahan. Nung nag-pray ka ng sasakyan, ng motor, ng service, ikaw pa nag-aayos ng upuan. Ikaw pa naglilinis sa simbahan. Pero nung meron ka na, kahit messenger mo, naka-silent na. Hindi ka na makontak ng mga leaders. Hindi ka na makontak ni pastor. Nung nanalangin ka kay Lord ng kagalingan, sabi mo pa sa Panginoon, Lord, pag pinagaling mo ako, tatalo na ako pag worship. Panginoon, sisigaw na ako pag worship, pag pinagaling mo ako. Pero nung malakas at magaling ka na, kapag Sunday, biglaan na lang may sakit. Biglang lumalabas yung sakit mo pag Sunday. Nung butas yung bulsa mo, wala kang pera. Complete attendance ka. Kahit wala kang pamasahe, complete attendance ka. Sa midweek, sa prayer meeting, sa Sunday service, kahit sa hayo, wala kang pera, uma-attend ka. Pero nung nagkaroon na, kumapal na yung laman ng bulsa mo, Sunday service na nga lang a-attend, late pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. The enemy of our faith is complacency, mga kapatid. Hallelujah. Dahil napapanatag tayo naka-attend naman ako ginagawa ko naman yung parte ko, nagtatay, sino-offering ako, mga kapatid. Nagiging stagnant po yung gawain ng Panginoon. Hallelujah. Nagiging stagnant po, mga kapatid, yung ating pananampalataya. Hallelujah. Dahil nagiging complacent tayo. Kapatid, wag tayong ganyan. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya minsan may mga bagay na dinidelay si Lord sa ating prayer kasi alam niya kapag binigay niya sa atin, mawawala tayo sa kanyang gawain. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Just like the Israelites during this time. Hallelujah. Nung binigay ng Panginoon, before ibigay ng Panginoon yung mga pagpapala, hallelujah, they are faithful to God. They are praying and they are serving. Pero nung sila ay nakaranas na ng ginhawa, nakalimutan nila ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ba minsan uma-absent na tayo, mga kapatid? Kaya ba minsan nawawala na tayo sa gawain? Kaya ba minsan, hallelujah, hindi na tayo active? Dahil maginhawa na yung ating buhay. Dahil nasagot na at wala na tayong ilalapit sa Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, we should press on, mga kapatid. Dapat mag-push forward tayo. Hallelujah. Ang ilog, hallelujah, na may umaagos na tubig. Hallelujah. Yan yung malinis. Yan yung masarap maligo dyan, mga kapatid. No, kasi yung tubig malinis, umaagos, nagfo-flow. Hallelujah. Pero kapag yung stagnant na ilog, lalapit ka ba dyan? Alam mo na madumi yan Alam mo na yung dubi dyan, nagsistay lang dyan. Hallelujah. And dapat, mga kapatid, hindi natin makita yung ating spiritual life na katulad ng isang ilog, mga kapatid. Tayo bilang mga Kristiyano, sabi ni Apostle Paul, hallelujah, Apostle Pablo, hallelujah, mga kapatid, na we should press on. Hallelujah. Kapag naging stagnant tayo, mga kapatid, I don't think we are following the commandment of Jesus. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, di ba, humayo tayo at magpakarami.
Pero kung tayo-tayo lang palagi, mga kapatid, hallelujah, tapos malalagas pa tayo, mga kapatid, I don't think we can call ourselves, hallelujah, na talagang sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. And I know, mga kapatid, hallelujah, na medyo mabigat po itong sinasabi ko. And ako din, mga kapatid, hallelujah, natatamaan sa ganitong bagay. Hallelujah. And kapag natatamaan pa tayo, mga kapatid, okay pa yun. Good thing pa yun pag natatamaan pa tayo. Pag meron pang kirot, hallelujah, naramdaman. Pero kabahan tayo, mga kapatid, na kung anumang salita na sinasabi dito sa harapan, hindi na natin nararamdaman, mga kapatid, hallelujah. Let's question ourselves, tama pa ba yung ating espiritu? Tama pa ba, hallelujah, yung ating relasyon sa ating Panginoon? Tandaan natin, hallelujah, na ito rin ang mismong dahilan kung bakit kailangan magpadala ng mensahero sa mga Israelita. Dahil sa ginhawa at yabang nila sa kanilang mga natamasa, tuluyan na nilang naalimutan ng Diyos. And sometimes, yung mga pinapadala ng Panginoon na mensahe sa mga nagsasalita po dito sa harapan, hallelujah, is the same thing. Minsan naalimutan natin ng Panginoon, kaya nagbibigay siya ng message, hallelujah, sa mga tao na kanyang ginagamit para ipaalala sa atin. Anak, maging faithful ka. Ano nangyari sa'yo? Na, dati, sobrang faithful mo sa gawain. Sa fasting, kompleto ka ng attendance. Kahit doon pa sa Batangas pupunta na fasting, nandun ka. Pero ngayon, pag sa prayer meeting, gawin na lang nating online, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo nakaka-join. Ano na nangyari sa atin? Hallelujah. And the Lord doesn't want us to do these things. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And ayun nga, mga kapatid, no, nawa sa gitna po ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin, wag natin siyang kalimutan. I myself, mga kapatid, hallelujah, I am pushing myself also. No, pinag-pray ko sa Panginoon, no, sabi ko nga po kahapon, testimony ko sa prayer and fasting, na I've prayed for a business, no, mga kapatid, for this year. Yung simula ng taon, nung ako po ay first fruit, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng business. Nung prayer ko pa nun, mga kapatid, is coffee shop. Gusto ko mag-coffee shop. Mahilig po kasi ako sa kape. And gusto ko magkaroon ng coffee shop. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng business. Binigay ng Panginoon, binigyan niya ako ng business, pero it's a different type of business. It's something na hindi ko ina-expect at hindi ko inaasahan sa Panginoon. Merong pagpapala na binibigay ang Panginoon sa aking pong buhay sa mga nakaraang araw, sa nakaraang linggo. Nabibisi po. Hallelujah. Nabibisi ako, mga kapatid. Aminin ko po sa nagdaang linggo, naubos yung oras ko sa meetings, sa trabaho, mga kapatid. Hallelujah. And even yesterday, I almost forgot, mga kapatid. Muntik na, mga kapatid, na ipagpalibang ko yung prayer and fasting. Hallelujah. At nakalimutan ko na yung pagpapala na meron ako sa panahon ngayon, na nanggaling sa Panginoon. Hallelujah. And I thank the Lord dahil pinapaalala niya sa akin na, anak, kaya kami ganyang pagpapala, kaya meron ka ng natatamasa mo, kaya meron akong binibigay sa'yo ng mga kliyente. Hallelujah. Dahil faithful ka sa akin. At yun din, mga kapatid, hallelujah, the moment that we step out, hallelujah, the moment na humakbang tayo palayo doon po sa nais ng Panginoon, doon din natin unti-unting mararamdaman na nag-fail na yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. Hallelujah. Wag natin po sanang hintayin na ganun ang mangyari, mga kapatid. Wag nating hintayin, mga kapatid, na mawala yung mga bagay na hiniling natin, na bawiin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil tayo po ay complacent. Kung babasahin natin sa Amos, mga kapatid, matindi yung description na ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Sinabi niya na, Amos, itong sabihin mo, na kapag sinugod ko sila, walang matitira. Pulbo, mga kapatid. Ubos. Hallelujah. Ang Israel. Yun ang sinasabi ng Panginoon. And we are thankful sa Panginoon kasi nga, kapag may na-miss out tayo, mga kapatid, na-miss out tayo ng gawain, hindi naman niya tayo kinikidlatan eh. Mga kapatid, di ba? Kapag na-miss out tayo ng gawain, alimutan natin mag-pray. In the middle of our prayer, nakatulog tayo, mga kapatid. Di man na tayo kinikidlatan ng Panginoon. Di naman siya nagpapadala ng palaka sa ating mga kwarto. Di ba, mga kapatid? Hindi naman siya nagpapadala ng mga salot sa ating mga bahay. Hallelujah. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil grabe yung habag, grabe yung mercy ng Panginoon sa atin. Hallelujah, praise God. And minsan, natitake for granted na natin yung mga ganitong bagay. Let us remember na ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging mahina. Hallelujah. Ayaw ni Lord na maging mahina tayo. Kaya tayo binibigyan ng lakas ng Panginoon. He will give us the desires of our heart. Yung panalangin natin, ibibigay ng Panginoon yan, mga kapatid. Di tayo papabayaan ni Lord. Pero wag na wag po nating pabayaan. Hallelujah, yung ating espiritu, yung ating connection sa Kanya. Wag po nating pabayaan, hallelujah, yung ating connection sa mga kapatiran. Hallelujah.
wala rin yung mga tapang, wala yung biyaya natin, mga kapatid, hallelujah, kung wala ang Panginoon. Palaging pinapaboran ng Diyos ang Israel, pero kinalimutan nila na hindi nila makakamit ang katagumpayan kung wala siya. Hallelujah. And this is one of the main points, mga kapatid, na gusto ko pong matandaan natin, o ma-take away natin sa oras na ito, mga kapatid, is that the enemy of our faith is complacency. No, mga kapatid, complacent, ibig sabihin, okay na yan. No? Alamin natin, mga kapatid, yung difference ng complacent sa calmness. Hallelujah, mga kapatid. Kasi di ba sinasabi ng Panginoon na maging kalmado tayo. Sa kahit anong sitwasyon, maging kalmado tayo. Pero iba po yon sa pagiging complacent, mga kapatid. At ang ano pa nga dyan, mga kapatid, mas delikado po ang complacency kaysa sa temptation. Hallelujah. Palagi nating dinidiscuss, palagi nating naririnig sa simbahan, mga kapatid, na iwasan natin o lumayo tayo sa tukso ng kaaway, lumayo tayo sa gawa ng kaaway. Yes. Pero alam niyo yung danger, mga kapatid, ng complacency. Bakit mas delikado siya sa temptation? Kasi yung temptation, nakikita mo, aware ka na kailangan mo layuan yan. Pero yung complacency, hindi ka aware dyan kasi ang nasa isip mo, ginagawa ko naman to, okay na to. Okay na yan. Yan ang complacency. Kapag nasasabi mo ng okay na yan, if hindi ka na nag-a-achieve o hindi mo na pinupush through ang sarili mo na maglingkod sa Panginoon, that is complacency. Hallelujah. Mga kapatid, mas delikado yan. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Kapag kalmado ka, vigilant ka pa din eh. 1 Peter 5:8 sabi, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, ang kaaway daw, mga kapatid, ay parang leon na naghahanap kung sino ang kanyang lalapain. Hallelujah. Kapag ikaw ay kalmado, gising ka pa din. Aware ka pa din sa iyong paligid. Pero kapag ikaw ay complacent, hindi mo na tinitignan, hallelujah, yung kahit sarili mo. Hindi na natin na-examine yung kahit ating sarili, mga kapatid. Ang kalaban mo sa complacency, hindi hindi yung iba eh. Ang kalaban mo sa complacency, sarili mo. Kung hindi mo kayang i-push through yung sarili mo, kung hindi mo kayang maging mas malakas kesa dun sa sarili mo, hallelujah, masasta tayo dyan. Magiging stagnant tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kapag may stagnant na tubig, nagkaalamok. Pag may stagnant na tubig, mga kapatid, dyan lumalabas yung mga lamok, yung mga sakit. Pag may stagnant na tubig, hallelujah, mga kapatid, dyan naninirahan yung mga palaka. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hallelujah, He is the living water. At ang living water ng Panginoon nagfo-flow. Hallelujah. At kung yung sa atin, stagnant na, mga kapatid, ibig sabihin, wala na yung living water sa atin. Hallelujah. Kasi ang living water, nakikita yan eh, gumagalaw yan. Panginoon, gumagalaw yan. Napapalitan yan yung stagnant, mga kapatid. Hallelujah. Ang tanong sa atin, mga kapatid, are we willing na yung stagnant water mapalitan? Willing po ba tayo, mga kapatid, na yung stagnant na tubig na nasa atin, mga kapatid, ay mapalitan? Hallelujah. Ng living water ng Panginoon. This is not the time for us, mga kapatid, hallelujah. This is not the time for us na lumayo sa gawain. Hindi po ito ang panahon para maging complacent, na maging mayabang at umasa sa ating mga sarili. Hallelujah. The Lord is calling us, pero hindi lahat sumasagot sa Panginoon. Praying with humility is the way. Working in the Lord with humility is the way. Wag na wag po nating isantabi si Lord. Wag na wag po nating palitan ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. The moment na mawala ang Panginoon sa ating buhay, tignan natin, magkakrumble yung isa-isang mga bagay na yan. Magkakrumble. Yung trabaho na hiniling mo sa Panginoon, bigla na lang babawiin sa'yo. Hallelujah. Yung service na hiniling mo sa Panginoon, bigla na lang babawiin sa'yo. Hallelujah. And I know, mga kapatid, hallelujah, na mahirap po sa atin marinig yung mga ganitong salita, hallelujah. But this is the message of the Lord that has been confirmed kahapon pa. Sa mga, hallelujah, sa ating pong prayer, mga kapatid, hallelujah, kinonfirm ng Panginoon that this is something, ito yung laman ng puso ng Panginoon. Hallelujah. What happened to us? Tanungin natin yung ating mga sarili, Panginoon, na-steady na po ba ako? Hallelujah. Tanungin po natin yung ating mga sarili, mga kapatid, na Panginoon, gumagawa pa ba ako ng sinasabi mo? Panginoon, nagpe-press on pa ba ako? Hallelujah. Panginoon, gumagawa pa ba ako? Naglilingkod pa ba ako sa iyo ng matapat? Hallelujah. Siguro nandito tayo every Sunday, yes. Nandito tayo. May attendance tayo na every Sunday.
Pero sa ibang gawain, kamusta na? Dinidesire pa ba natin na maglingkod sa Panginoon? Dinidesire pa ba natin na maging part ng ministry? Dinidesire pa ba natin, hallelujah, na maging leader? Dinidesire pa ba natin na magtawag ng mga kaluluwa? Hallelujah. Wag tayong matulad mga kapatid, hallelujah. As I close mga kapatid, wag tayong matulad sa mga Israelita nung panahon na iyon. Hallelujah, nakaranas sila ng kaginhawaan, wala silang kaaway, wala silang kalaban. Sobrang daming pagpapala yung binubuhos ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. And ang ginawa nila, hindi nila tinignan ng Panginoon eh. Hindi nila nirecognize ang Panginoon sa mga pagpapala yon. Ang nirecognize nila, ang kanilang mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Nawa, wag po tayong mahulog sa trap ng kaaway na gano'n mga kapatid. Na okay na sa atin na umaattend at umuupo kapag linggo. Okay na sa atin, hallelujah, na naikinig sa salita ng Panginoon. Hindi ba wala ba tayong desire, mga kapatid, na tayo naman yung magsasalita sa ibang tao? Wala ba tayong desire, mga kapatid, hallelujah, na maging part din tayo ng ministry, ng prayer, ng music, ng leadership, mga kapatid? Hallelujah. And this is a question, mga kapatid, na gusto ko pong iwan sa inyo. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid. Gusto ko po na sa pagtatapos natin, mga kapatid, hallelujah, tanungin po natin, i-examine natin yung mga ating sarili. Kausapin natin, Panginoon, Lord, ano na po ba yung status ko sa inyo? Hallelujah. Lord, ano na po ba yung nangyayari sa akin? Nagpe-press on pa ba ako, Panginoon? Dinadala ko pa rin ba ang aking cross? Hallelujah. Dinadala ko pa rin ba ang iyong salita patungo sa ibang tao? Hallelujah. Wag po nating isantabi ang Panginoon. Yes, nandiyan yung mga bagay na yan eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi natin i-enjoy yung buhay na to. Hallelujah. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi natin i-enjoy yung mga blessings niya. Ba't pa tayo bibigyan ng Panginoon ng blessings kung hindi natin may enjoy? Hallelujah. Pero tandaan lang natin, hallelujah, a reminder that comes from God na wag nating kalimutan at i-attribute natin, no? I-recognize natin na Panginoon, wala po itong mga bagay na ito kung hindi po dahil sa inyo. Hallelujah. Mga kapatid, di ko po abisado ang mga nangyayari sa buhay po ng bawat isa. Alam ko po may mga kanya-kanya kayong bigat sa inyong buhay. Alam ko po mga kapatid na meron tayong kanya-kanyang mga sitwasyon. Hallelujah. But I am praying to God na ibalik sa atin yung init ng paglilingkod. Ibalik sa atin, mga kapatid, yung apoy ng paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Nawa na malabanan natin, mga kapatid, yung salitang okay na. Nawa, malabanan natin, mga kapatid, yung complacency. Nawa, malabanan natin yung pagtiwala natin sa ating sarili. Yes, may kanya-kanya tayong mga yabang, mga kapatid. Nasa nature natin yan bilang mga tao. Hallelujah. Na nire-recognize natin yung ating sarili. Pero paano naman si Lord? Hallelujah. Lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. This is just one thing, hallelujah, na nais ko po na isipin natin, mga kapatid. Hallelujah. Kahit ako, mga kapatid, I am also guilty of these things. Guilty din ako, mga kapatid. Iniisip ko na maganda yung mga nangyayari sa akin.